Ilang lalaki ang namataang nagsusuntukan sa Mandurriao District, Iloilo City. Ayon sa pulisya, galing sila sa loob ng isang bar pero pinalabas dahil nagkakagulo na. Inalampa ng mga otoridad ang pinag-ugatan ng away. Wala pang pahayagang may-ari ng bar at ang mga sangkot sa gulo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Binaha tuloy ang ilang kalsada at nahirapang makauwi ang ilang commuter. Pinasok ng tubig ang isang pampasaherong bus sa Espanya Boulevard sa Maynila. Napilitan tuloy ang mga pasahero na sumampa sa mga upuan. Sa Caloocan naman, sinuong na ng mga commuter at sasakyan ang hanggang tuhod na baha sa ilang bahagi ng C3 Road. Binaha rin ang ilang bahagi ng Quezon City. Sa taas ng tubig, pahirapan tuloy ang biyahe sa Commonwealth Avenue. Nagmistulang dagat ang bahaging ito sa Maginhawa Street. Ang malakas na ulan sa Barangay Laging Handa, sinamahan pa ng malalakas na kidlat at kulog. Halos pasukin na rin ng baha ang ilang bahay sa Tandang Sora. Ibinasura na ni Pangulong Marcos ang panukalang tapyasan ng taripa sa imported rice para pababain ang presyo ng bigas. Una nang inalmahan ng mga magsasaka at ilang mambabatas ang panukala, lalo't nagsimula na ang anihan. May report si Ian Cruz. Iniwan ni Mang Leonilo ang kanyang sakahan sa San Jose Occidental, Mindoro para makiisa sa kilos protesta ng mga kapwa magsasaka sa harap ng Department of Finance. Bukod sa mababang bentahan ng palay, ipinoprotesta rin ng mga magsasaka ang pagbaba ng taripa para sa imported na bigas na ipinapanukala ng Finance Department at NEDA para pababain ang presyo nito. Sa amin ang farm gate price ay napakababa. Pagdating dito, nakakalula, nakaka-frustrate po, nakakapanlumo. Pagka lalo na kung mababa yung taripa, 10%, magdadagsa po yung imported na bigas in this particular case. Madidiscourage talagang farmer natin. Sa susunod, baka maraming mga magsasaka natin ayaw na magtanim. Nagpakita ng suporta si Senadora Amy Marcos at ilang mambabatas sa mga nagprotesta. Tanong niya, bakit isinusulong ang importasyon ngayong nagsimula na ang anihan? Ang nakakatakot dyan, palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila, nag-aani na ang lahat. Hindi papayag si Bongbong dito. Sabi ng Presidential Communications Office, ibinasura ni Pangulong Marcos ang mungkahing babaan ng taripa na pagkasundoan daw ng Pangulo at ng mga agricultural at economic managers na hindi ito napapanahon. Inaasahan na kasing bababa na ang presyo ng bigas sa world market, sumang-ayon dyan ang NEDA. Sa pamamahagi naman ng bahagi ng smuggled na bigas na nakumpiska sa Zamboanga City, sinabi ng Pangulo na walang kakulangan sa bigas. Ang problema raw ay ang pananamantala ng mga smuggler at hoarder. Desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nagsumite ng courtesy resignation si Office for Transportation Security Administrator Mao Aplasca. Kasunod yan ng banta ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin niya ang budget ng Office of Transport Security. Nauna nang sinabi ni Romualdez na nabigo si Aplasca na pigilan ang mga makasalanang aktibidad ng mga security personnel sa NAIA. Isa riyan ang kontrobersyal na pagsubo umano ng isang OTS personnel sa nawawalang $300 ng isang pasahero. Sa sulat ni Aplasca kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niyang hindi niya kaya na isakripisyo ang buong organisasyon. Gayunman, nanindigan siya na wala siyang ginawang mali. Ginawa rin daw niya ang kanyang makakaya para sugpuin ang korupsyon sa mga paliparan sa bansa. Isa na namang away sa kalsada ang nag-viral sa social media. Gigilitan mo ako, bubusina ka pa. Sige Huwag po. kang ganon. Sige po, salamat. Kung sisingit ka, sumingit ka. Sige Huwag po. mo akong anuin. Sir, tama Huwag mo na. akong bulabugin. Galit na kinumprunta ng driver ng SUV ang driver ng nasa likod niyang sasakyan. Nakunan niya noong Sabado sa General Trias, Cavite. Nakabuntot noon ng biktimang si Jared Batyon sa SUV. Binusina niya ito para abisuhang mag-overtake siya.
Pero imbis na gumilid at magbigay, gumitna pa sa kalsada ang SUV na tila sinasadyang harangan ang sasakyan ni Batyon. Huminto at bumaba kalauna ng driver ng SUV saka sinugod si Batyon. Sabi ni Batyon, amoy alak ang driver na kumumpronta sa kanya. Napanood na ng LTO ang viral video. Iniimbestigahan na raw ito. Cuteness overload ang bonding ng kapuso comedian na si Pokwang at anak na si Malia. Sa isang TikTok entry, ipinakita ng mag-ina ang kanilang dance session bago matulog. All out sa pagsasayaw si Malia na tila namana sa ina ang talento. Umani ng libo-libong views ang kanilang bedtime bonding. Perform my duties, functions as member of the Board of Trustees with fidelity and serve the foundation to the best of my ability. Nanumpa ang Asia's multimedia star Alden Richards bilang pinakabago at pinakabatang miyembro ng Board of Trustees ng Movie Workers Welfare Foundation o MOWEL Fund. Dagdag yan sa dumarami niyang projects, kabilang na ang pagiging hands-on producer sa 5 Breakups and a Romance film nila ni Julia Montes. Isang araw sa mga eksena dito, siya mismo ang nagdirect. Sinabo ni MMDA Special Task Force for Operations Bong Nebrija ang driver ng sasakyan ng DENR. Tiniketan siya matapos dumaan sa sasakyan sa EDSA busway. Ayon kay Nebrija, pangalawang beses nang dumaan ang sasakyan sa busway at pinagbigyan lang noong una. Maging mga tauhan ng Department of Transportation na dumaan sa EDSA busway, pinagsabihan ng MMDA. Humingi naman ng tawad ang driver. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa MMDA. Papatawan din daw nila ng parusa ang kanilang driver. Wala pang pahayag ang DOTR. Nangako ang gobyerno na dadalasan pa ang pagpapatrolya sa karagatan kasunod ng mga hakbang ng China Coast Guard para pigilan ang mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Sa gitna naman ng mga agresibong aksyon ng China, hinihirit ng isang senador na idaan ito sa maboteng usapan. May report si Rafi Tima. Bawat galaw ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc, bantay sarado ng mga barko ng China Coast Guard. Itong Biyernes, sinubukang ikutan ng BRP Dato Bangkaw ng BIFAR ang entrada ng Bahura, pero inunahan at sinundan sila ng CCG. Sa isang punto ng habulan, nagka-standoff ang dalawang barko sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Lumabas ang crew ng China at kinuhanan ng litrato at video ang crew ng BRP Dato Bangkaw. Ganito kahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit na kami ng konti rito ay hinabol na kami nitong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang 2 China Coast Guard at isang Chinese militia. Habang nangyayari ito, sinubukan ng pumasok sa loob ng bahura ng bangka ng isang mangingisdang Pilipino. Pero sinundan siya at pinigilan ng China. Kinakulo ko rin na. Pumunta ng... Ayun, pinakunin ako. Kulo ko na mas maalon. Ayun, maalon. Ayun na. Dito ko ka na, kaya hindi ka na ko. Punta ko sa bana. Mas dadalasan pa namin ang pagpunta dito. Dito ang government para umalalay at sumuporta sa mangingisda. Giit ng Department of Foreign Affairs, ang Bajo de Masinloc ay isang traditional fishing ground. Batay na rin sa 2016 Arbitral Award. Kaya dapat malayang makapangisda hindi lang ang mga Pilipino, pati mga dayuhan doon. Inalmahan din ng DFA ang ginawang paglalagay ng floating barriers ng China. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Plano ng DFA na maghain ng diplomatic protest kaugnay ng insidente. Pinutol na ng Philippine Coast Guard ang mga harang. Ayon sa National Security Council, hindi ito ang unang beses na naglagay ng floating barriers ang China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Nangyari yan noong 2012 matapos ang ilang buwan ng standoff sa may panatag o Scarborough Shoal. Natigil lang daw ang China sa paglalagay ng floating barriers noong administrasyong Duterte. Naglalagay sila doon ng floating barriers, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. No? So ngayon na lang uli mga naulit. Sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China, hirit ni Senator Bato de la Rosa. Ako ang Sekretaryo Foreign Affairs.
tawagan ko yung deploy yung kanyan, ambasador yan, hangin ka ito, lasingin kita. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Sabi ni De La Rosa, paraan ito para mapiga ang Chinese ambassador at magpaliwanag sa publiko sa mga agresibong aksyon ng China. Panukala pa ng senador, bigyan ng confidential funds ang DFA. From other countries, malaki ang investment talaga nila dyan sa kanilang mga DFA. Tayo lang di James Bond ng ibang bansa eh. Tayo wala tayong pang James Bond. Kaya we need that. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Sa ngayon, ikinakampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. We're on the council. We will have a voice in these issues, global issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bisita sa Pilipinas ang Japanese actor na si Makenyu Arata. Siya ang gumanap na Roronoa Zoro sa live-action adaptation ng One Piece. To all my Filipino fans out there, I'm happy to share that I'll be appearing at the Mini PopCon. See you guys there. Gaganapin ang Manila Pop Culture Convention o Mani PopCon 2023 sa November 17 hanggang 19. Si Makenyu ang mag-headline sa power lineup ng international stars na dadalo sa event. Bukod sa stunning visuals, nakilala rin si Makenyu sa kanyang mahusay na pagganap sa iba pang pelikula gaya ng Pacific Rim, Uprising at Overdrive. Kapapasok lang po na balita, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na guilty sa pagnanakaw ang 4 na miyembro ng OTS o Office of Transportation Security. Kaugnayan sa nawalang dolyar ng isang pasahero. Napatunayan din daw sa investigasyon na pera at hindi tsokolate ang isinubo ng babaeng OTS staff na nakuna ng CCTV. Suspendido na ang 4 na miyembro ng OTS na 2 babae at 2 lalaki. Mula sa pagiging waiter, isa ng resto bar owner ang isang binata mula Nueva Ecija. Ang kwento ng kanyang pakikipagsapalaran bago nakamit ang tagumpay. Pusuan sa report ni Joseph Morong. Mga boss, alam niyo ba meron na naman tayong na-discover? Jukebox at retro energy with chibugang nakakatakam. Ito ang tambayan /restaurant/time machine dahil tsak na travel back in time ang ganap dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pero looking back, talaga namang hindi makapaniwala ang may-ari nitong si Frederick Bellarmino na nakapagpundar siya nito. 19 years old po ako na pumunta po sa ibang bansa. Doon po makipagsapalaran hanggang sa nakaipon po, sir. Tapos ito nanganak po yung upper sir po ng isang restaurant jukebox tambayan po. Nagpalipat-lipat siya ng trabaho sa ibang bansa sa loob ng 4 na taon mula sa pagiging waiter, front desk, clerk, maging tagalinis at sales agent. Nagkaproblema pa raw siya sa kanyang visa at na-deport. Ngunit hindi siya sumuko dahil breadwinner ng pamilya at nagpaaral sa mga kapatid. Pero ang una niyang naipundar, camera. Naging photographer, videographer at editor na siya naging stable job niya. Inalam ko man sa sarili ko ano yung first love ko. Yun nga po yung photography. At doon po ako na-survive po na hindi ko na kailangan pong bumalik po sa ibang bansa. Ang isa pa niyang hilig, jukebox, kung saan galing ang konsepto ng resto bar. Pag-aralan niyo lang po maigi ang tatahakin yung landas at hindi po biro at pagpasok sa mga business po na restaurant. Sa pagbubukas nito, binabalikan niya ang kanyang mga naging trabaho noon dahil ang pangarap lamang noon, kumikitang kabuhayan na ngayon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.